Gaya ng sinasabi mo sa iyong mga salita, hain at handog na susunugin ay hindi mo kinalugdan. Ngunit binuksan mo ang aming pakikinig. Tulungan mo kami, O Diyos, na lahat ng aming mapapakinggan sa iyo ay kaisa ng banal na Espiritu, sa Espiritu ng iyong anak na si Jesus. Ay aming sabihin, nagagalak akong sumunod sa lahat ng sinasabi mo. Nagagalak kaming gawin ang lahat ng iyong kalooban. Sa pangangaral ng salita mo ngayong umaga, pagtibayin mo kami sa iyong mga banal na karunungan. Patatagin mo ang aming pananampalataya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa karunungan ng Diyos sa ikaliligtas. Tulungan mo kaming magpakumbaba sa iyo. Makita namin ang kadakilaan ni Jesucristo. Ang iyong pag-ibig ang humikayat sa amin sa paglilingkod. Pakabanalin mo kami sa iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Turuan mo kaming sumunod sa lahat ng pinag-uutos mo sa amin. Gabayan mo kami sa aming pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 9 hanggang 13. At pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang mga maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matutuwid, kundi ng mga makasalanan. Ang paksa natin ngayong umaga ay ang pagtawag ng hari sa mga makasalanan. Noong isang linggo, ipinangaral sa atin ang kapamahalaan ng hari na magpatawad ng mga kasalanan. Ang kapamahalaan ng Panginoong Hesukristo na ito ay nagpapahayag na ang ipinangakong Mesiyas sa lumang tipan ay dumating na upang isagawa ang paghahari ng Diyos. Ang aral na ito ay nakapaloob sa salaysay ng pagpapagaling sa isang lumpo. Nang akusahan siya ng mga eskriba na namumusong, tinanong niya, alin baga ang lalong magaang sabihin? Ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing magtindig ka at lumakad ka? Sa paningin ng tao, mas mahirap sabihin sa isang lumpo na magtindig ka at lumakad ka. Sapagkat agad masusubok kung mayroon ba talagang kapangyarihan ang taong gumagawa ng himala o wala. Napakaraming iskandalo sa ating panahon patungkol sa mga nagpapakilalang mga apostol na gumagawa ng mga himala sa harapan ng maraming tao na kalaunan ay nadidiskubre na palabas lamang pala. Tanging ang taong nagtataglay ng kapangyarihang hindi mula sa daigdig na ito lamang ang makaagawa ng tunay na himala. Para sa mga tao,
Madali lang sabihin, ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. Ang husay ng isang pagamutan ay hindi kung gaano karaming tao ang pumupunta doon araw-araw, kung hindi kung ilan talaga ang mga may sakit na kanilang nagagamot. Walang duda, ayon sa patotoo ng Ebanghelyo, na bawat may sakit na sinabihan ng Panginoong Hesukristo na gumaling ay tunay na gumaling. Subalit isang bagong katanungan ang kailangan natin sagutin sa umagang ito, totoo rin ba na ang mga taong sinabihan ni Kristo na ang kanilang mga kasalanan ay napatawad na, ay totoo bang napapatawad? Sila ba ay nagkakaroon talaga ng bagong buhay? Ito ang ipinakita ni Mateo sa ating teksto. Sa Matthew chapter 9, verse 9 hanggang verse 13. At ang ebanghelyo na ating binasa ay mababasa din natin sa Mark chapter 2, verse 14 hanggang 17. Iisa-isahin natin. Pagdaraan doon ni Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Verse 9. Ito ay si Mateo na publikano, na isa sa mga naging apostol ng Panginoon. Chapter 10 verse 3. Na siya ring sumulat ng ebanghelyong ito na ating binabasa ayon sa patotoo ng unang iglesia. Sa sulat ni Marcos at Lucas, siya ay tinatawag na Levi. Ang paliwanag dito ay maaaring dahil sa kaugalian ng mga tao noon na mayroong dalawang pangalan. Isang pangalan bilang Hudyo, Levi, at dahil si Mateo ay madalas makisalamuha sa mga hentil, ay meron din siyang hentil na pangalan, Mateo. O marahil ang kanyang pangalan na Mateo ay ikinabit sa kanya bilang bagong pagkakakilanlan sa pagkakaroon niya ng bagong buhay kay Kristo, sapagkat ang ibig sabihin ng Mateo ay kaloob ng Diyos. Ang pagiging maniningil ng buwis ay isang kasumpa-sumpang trabaho para sa mga Hudyo. Sila ay tinitignan bilang traidor sa kanilang pamilya, traidor sa kanilang bansa, dahil sa pakikipagtulungan nila sa mga mananakop na Romano. Dahil sa kanilang materialistikong pamumuhay at kawalan ng pagsunod sa kautusan ni Moises, sila ay tinitignan na pinakamababang makasalanan. Ang Panginoong Hesukristo mismo sa kanyang pag-aral, sa Matthew 18 verse 17, sinabi niya na ang sino mang hindi makikinig sa iglesia, ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Sinabi ito ng Panginoon para ilarawan kung gaano napapalayo sa komunidad ang isang maniningil na buwis. At sa ganong paraan din ang iglesia nagtitiwalag ng sino mang hindi nasusunod sa salita ni Kristo na pinaiiral sa iglesia. Sa kabila nito, tinawag siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, sumunod ka sa akin, at siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. Ito ay personal na patotoo ni Mateo. Paano siya naging tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Sa pagkukonsidera ng kanyang kalagayan bilang isang publikano, samantalang ang mga relihiyoso sa kanilang panahon ay lumalayo sa kanya, ang pagtawag sa kanya ng Panginoon ay isang mahabaging pagtawag. Ito ay mabiyayang pagtawag. Walang sinabi ang Panginoon na dahilan sa kanyang pagtawag. Nakagaya ng tinawag niya si Pedro at ang kanyang mga kasamang mangingisda na sila'y tinawag para maging tagapamalakayan ng tao. Na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga tagapamalakayan ng tao. Ang pagtawag niya kay Mateo ay simple lang. Sumunod ka sa akin. Subalit bilang itinuturing na isang makasalanan, ang matawag ng isang makapangyarihang guro kagaya ng Panginoong Hesukristo ay tiyak na panawagan sa isang bagong buhay. At nangyari, pagpapatuloy natin sa verse 10, nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang si Mateo ay sumunod sa Panginoon, sila'y umuwi sa kanyang bahay. At doon sila kumain. Tinanggap niya si Jesucristo bilang panauhin. Ayon sa Marcos 2:15, maraming publikano at makasalanan ang sumunod sa kanila sa bahay ni Mateo. Dahil marahil
Nakita nila, sila'y namangha o sila'y nagtatanong kung bakit ang isang publikano iiwanan niya ang kanyang marangyang pamumuhay at pagkatapos susunod siya sa Panginoong Hesukristo. Subalit, nang makita ng mga eskriba at mga Pariseyo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at makasalanan? Ang mga Pariseyo at mga eskriba ay mga tagapagturo ng kautusan sa panahon ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, Matthew 23 verse 3, nagsisiupo ang mga eskriba at mga Pariseyo sa luklukan ni Moises, lahat nga ng mga bagay na sa inyo ay kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Hindi lahat ng kanilang itinuturo ay mali. Hindi naman lahat ng tinuturo ng Pariseyo ay mali. Kagaya na sa panahon ng sa panahon natin ngayon, maraming mga relihiyon nagsasalita rin naman ng tama. Walang relihiyon na nagtuturo ng gumawa ng masama ang kanilang mga miyembro. Subalit ang problema ay ang kanilang paggamit ng kautusan at mga tradisyon ng tao bilang pamantayan ng katwiran ng Diyos. Yan ang pinag-aralan natin kanina sa doctrine class. Hindi tayo pumupunta rito at sumasamba na tinatanong natin, paano ba ako sasamba sa Diyos? Kung hindi itinatanong natin, ano ba ang sabi ng Diyos tungkol sa pagsamba? Sapagkat kung mag-uumpisa tayo sa ating mga preferences, maaari tayong mauwi at sumabay sa kultura ng sanlibutan o sa tradisyon ng mga tao. Yan ang problema sa mga Pariseyo. Sa halip na dalhin ang mga tao sa tunay na pagkakilala sa Diyos at sa kanilang pangangailangan ng habag, ang kanilang relihiyon ay naging daan upang magtiwala sila sa kanilang sariling katwiran. Dahil dito ay madalas silang lumalabas na mapagpaimbabaw. Isang bagay yan na malalaman natin sa sarili natin at lagi nating tatandaan na habang nagsisikap tayo sa sarili nating lakas, lalong napapatunayan na hindi natin kaya hiwalay sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, sa ilang panahon, alam na ng mga Pariseyo ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang mga himala, kanilang kinilala, bagamat may reservation na ang Panginoong Hesukristo ay isang guro na isinugo ng Diyos. Mababasa mo yan sa John chapter 3 verse 1, nang pinuntahan siya ni Nicodemo na isang Pariseyo, na sinabi niya, hindi mo magagawa ang mga bagay na yan kung hindi kagaling sa Diyos. Kaya nga ang pakikisalamuhan ng Panginoong Hesukristo sa mga makasalanan ay nagbibigay sa kanila ng pagdududa. Maalala natin sa isang kwento ni Lucas sa chapter 7 verse 34 hanggang 39 na minsan inimbitahan ng isang Pariseyo sa Hesukristo na kumain sa kanyang bahay at nabalitaan ng isang makasalanang babae na naroon si Hesukristo at pumasok ang makasalanang babae doon at umiyak sa paanan ni Hesukristo. Anong sabi ni Simon na Pariseyo? Kung ang taong ito ay isang propeta, ay nakikilala niya sana kung sino at kung anong babae ang itong sa kanya'y humihipo, na yan ay isang makasalanan. Kaya nagtanong ang mga Pariseyo sa mga alagad ng Panginoon, bakit ang inyong guro ay nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Yun bang nangangaral ng may kapamahalaan sa bundok at nagpapahayag ng salita ng Diyos, na may kapangyarihang mula sa Diyos at banal at sinasabi niya nagpapatawad ng mga kasalanan, ay nakikihalubilo sa mga makasalanan? At sila'y natisod sa Kanya sa pagpapalagay na sila'y mga banal na tao din, at bilang mga banal na tao, hindi kami humahawak ng anumang marumi. At hindi rin kami lumalapit sa mga taong makasalanan, baka mahawa kami sa kanilang karumihan. Pero ang inyong guro, bakit nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis? Datapwat nang marinig ito ng Panginoon, verse 12, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit.
Mapapansin natin sa bawat akusasyon ng mga kaaway, ito ay nagiging pagkakataon upang ipaliwanag ng Panginoon ang kanyang kilos. Ang pagpuna ng kanyang mga detractors ay nauuwi sa kanyang pagpapaliwanag ng doktrina. Ang sagot ng Panginoon dito na ating binasa ay nagtatag ng kanyang kapamahalaan sa pagpapagaling ng makasalanan. Ito ang pangunahing aral at pagbibigyan natin ng atensyon ngayong umaga na una, na ang kanyang gawain ay inhalintulad niya sa gawain ng isang manggagamot. Ang kanyang gawain ay inhalintulad niya sa gawain ng isang manggagamot. Ng kanyang sinabi, ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Pangalawa, ang kanyang ministeryo ay kanyang iniugnay sa panawagan ng Diyos sa kanyang bayan sa lumang tipan na sila'y manumbalik sa Diyos. Doon sa kanyang pag-quote ng Hosea chapter 6 verse 6 sa verse 13, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Pangatlo, na ang kanyang ministeryo ay para tawagin ang makasalanan sa pagsisisi. At yan ang 3 punto ngayong umaga. Una, inahalintulad ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagtawag sa mga kasalanan sa gawain ng isang manggagamot. Ayon sa salita ng Diyos, ang pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan ang nagdala ng sumpa, kahirapan, karamdaman at kamatayan sa sanlibutan. Subalit higit sa pisikal na epekto nito, ang kasalanan ay naging sakit ng kaluluwa ng tao. Na ang tao ay naging patay sa kasalanan at siya ay nahiwalay sa buhay at banal na Diyos. Ang kasalanan ay kagaya ng bisyo, na kahit pa alam mo na dadalhin ka nito sa pagkawasak, ay nanaisin pa rin ito ng tao dahil sa sarap na dulot nito. At siya'y nabubulagan na ang bawat kasalanan na ginagawa ng tao ay pagre-rebelde sa Diyos na lumikha sa Kanya. Gaano man ito kalaki o kaliit. At napaka-importante na binibigyan natin diin sa iglesia na lahat ng sinasabi ng Panginoon, yun ang ating pagsisikapang gawin ayon sa Kanyang salita. Ang kasalanan ay may dalang pagkaalipin na habang lalo mo itong ginagawa, lalo kang lumalalim, lalo kang napapasarap, at lalo kang napapalayo sa Diyos. Kaya nga, ang pagiging makasalanan ay adiksyon sa paglayo sa kalooban ng Diyos. Inilarawan ni Isaias ang kalagayan ng Israel at ito inalintulad niya sa isang may sakit. Pakinggan natin sa Isaiah chapter 1 verse 2 hanggang sa verse 6. Ganito inilarawan ni Isaias ang kasalanan ng bayan ng Diyos. Dinggin mo o langit, pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko'y hindi gumugunita. Bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangapalayo na nagsiurong, bakit kayo'y hahampasin pa? Na kayo'y manghihimagsik ng higit at higit? Ibang klase, habang lalo silang pinapalo ng Diyos, lalo silang nagre-rebelde. Sabi ng Panginoon, bakit kayo'y hahampasin pa? Na kayo'y manghihimagsik ng higit at higit. Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanlulupaypay. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa
at nang nananang sugat, hindi nangatikom o natalian man o napahiran man ng langis. Ang karamdaman na ito ng Israel ay malala, na walang anumang sakripisyo ang makapagpapagaling sa kanya. Ang kasamaan niya ay hinalintulad sa kasamaan ng Sodoma at Gomorra. Idiretso natin sa verse 11 hanggang verse 15. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba, at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating na pakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyang ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang sabat at ang tawag ng mga kapulungan, hindi ako makapagtiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin. Ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. At pagka inyong iginawad ng inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. At ang inyong kamay ay puno ng dugo. Isipin nyo mga kapatid, kung ganito ang naging kalagayan ng Israel, sa kabila na mayroon silang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos, ano kaya ang lalim ng pagiging makasalanan nating mga hintil na sa ating mga kalikasan, sa ating pagiging natural na tao, hindi tayo kabilang sa bayan ng Diyos at wala tayong sinasamba na tunay na Diyos. Kung ang mga taong ito na sa kabila ng sila'y iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan ay napalayo sa Diyos at sila'y tinawag na bayan ng Diyos, gaano kaya kabigat para sa atin ang mga salita ni Apostol Pablo na sinasabi ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Anong panalangin ang magliligtas sa atin? Anong handog ang magliligtas sa atin? Anong mabuting gawa ang magliligtas sa atin? Ang lahat ng iyan ay nakayayamot sa Diyos. Lahat yan ay nakakapikon sa Diyos. Ang problema ng Israel ay hindi kakulangan ng relihiyosong gawain. Marami silang hain, handog, kapistahan at panalangin. Ang problema ng Israel at ang problema ng mga tao ay pusong nananatiling nagre-rebelde sa harap ng Diyos. Gusto nilang sumamba. Gusto nilang makinig ng salita ng Panginoon. Gusto nilang lumapit sa Diyos, pero ang problema, ayaw nilang sakop ang puso nila sa Diyos. Kaya ang kailangan nila ay hindi dagdag na seremonya, kundi tunay na pagsisisi at pananumbalik sa Panginoon. Kaya nangako ang Diyos sa Jeremiah 30 verse 11 na pagagalingin niya ang kanyang bayan. Jeremiah 30 verse 11, ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita. Sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa iyo, ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo kung hindi sasawayin kita ng kahatulan. At walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa. Oo, papanumbalikin kita, pero sasawayin kita. Hindi pwedeng hindi kita parusahan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong sakit ay walang kagamutan, ang iyong sugat ay mabigat. Walang makikipaglaban ng iyong usapin upang ikaw ay mapagaling. Ikaw ay walang panggamot na nakagaling. Nilimot ka ng lahat ng umiibig sa iyo. Hindi ka nila hinahanap. Sapagkat sinugatan kita ng sugat ng kaaway, ng parusa ng mabagsik, dahil sa kalakihan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan, dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami, aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo. Subalit sa verse 17, nangako ang Diyos,
pagiginhawain kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Kanilang tinawag ka na tapon, na sinasabi, ito ang Siyon na hindi hinahanap ng sinuman. Subalit, hahanapin sila ng Panginoon. Ang espiritu ng pagpapanumbalik na ito ay nakita natin sa ginawang pag-abot ng Panginoong Hesukristo sa mga makasalanan. Siya ang dakilang manggagamot. Hindi lang para sa pisikal na karamdaman, kundi naparito siya upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Kung hindi nakaratay sa kasalanan ang kanyang bayan, hindi na siya nila kailangan. Kung may kaparaanan upang pagalingin ng tao ang kanyang sarili, sa kanyang pagiging makasalanan, hindi niya kailangan ng Panginoong Hesukristo. Pero dahil walang ibang paraan, tayo ay may sakit, tayo ay may karamdaman sa harapan ng Diyos, tayo ay nanghihina sa sarili nating lakas, kailangan natin ng manggagamot, kailangan natin si Kristo. Siya ay hindi manggagamot para sa mga mapagpaimbabaw. Siya ay hindi para sa mga Pariseo na nagsasabing kami magaling, kami banal, kami malinis. Hindi namin kailangan ng anuman sa sarili naming pagsisikap, kaya namin ituwid ang sarili namin. At ang sabi ng Panginoon, ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Totoo na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. At ang kapamahalaang ito ay ibinigay niya sa kanyang anak. At nang si Jesucristo ay nagkatawang tao, hinanap niya ang mga makasalanan na kagaya ng pastol na naghahanap sa kanyang mga nawawalang tupa. Sinabi sa Ezekiel chapter 34 verse 11 hanggang 12, sabi ng Panginoon, narito ako sa makatuwid bagay ako, ang sisiyasat ng aking mga tupa, at aking hahanapin sila. Kung paanong hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. Ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Tumalon tayo sa verse 15. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoon. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw, at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit. Ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas at pakakanin sila sa katuwiran. Sa isang instance, sa Luke chapter 19, kung maalala nyo, nang pumasok ang Panginoon sa bahay ni Zaccheo, na isa ring publikano, sinabi niya, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. At pag natagpuan ng Panginoon ang kanyang tupa, tatalian niya ang bali, palalakasin niya ang mahina, at ipapanumbalik ang kanyang kaluluwa. Pangalawa, ipinakita ng Panginoon na ang kanyang pagtawag sa mga kasalanan ay pagpapakita ng habag. Sa mentalidad ng isang Hudyo, o kahit ng simpleng tao, ito ang lagi nating katanungan, paano ako magiging matuwid? Paano? Ano ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang gagawin ko? Ano ang pwede kong gawin para makalapit sa Diyos? Sa turo ng mga Pariseo at paniniwala ng karamihan ng mga Hudyo, ang mahigpit na pagsunod sa mga kautusan at pangingiling sa mga kapistahan ang paraan para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Na kailangan ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit sa Panginoon. Subalit sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Ito ay talata mula sa Hosea 6 verse 6 na binasa ng kapatid natin kanina sa pagbasa ng mga propeta. Hindi ito utos sa kanila na mag-aral sila. Ito ay pagtutuwid.
Sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sa mga tagapagturo ng Israel, nagtuturo kayo ng kautusan, pero hindi ninyo alam ang kahulugan ni Propeta Oseas. Ang sulat ni Propeta Oseas ay kagaya ng mga propeta sa lumang tipan na tinutulog sa ang Israel dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. At napakaradikal ng paraan na itinuro ng Diyos kay Oseas. Umabot pa sa punto na inutusan niya ang propeta na mag-asawa ng isang babaeng patutot. Na ilang beses niyang iniligtas, pinakasalan niya, bumuo sila ng pamilya, pero sa huli itong babae na kanyang pinakisamahan ay bumalik lang sa dating buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, hanapin mo pa rin yung asawa mo. At ito ay larawan ng Israel. Na sa kabila na sila ay asawa ng Diyos, para sa Diyos, sila ay bayan ng Diyos, sila ay nangalunya sa iba't ibang lalaki, sa iba't ibang Diyos. Pero tinatawag pa rin sila ng Panginoon, bumalik kayo sa akin. Kaya sinabi sa Hosea 6:1, ang panawagan ng propeta, magsiparito kayo, tayo ay manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Hindi ibig sabihin na pinarusahan tayo ng Panginoon, magtatapos siya sa parusa. Pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo, at tayo yung mga bubuhay sa harap niya. Paano sila babalik sa Panginoon? Sa pagpapatuloy natin sa verse 3 ng Hosea chapter 6, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang daan ng pagsisisi ay ang pagkilala sa Panginoon. Ano ang kanyang katuwiran at ano ang kanyang kalooban, at dahil sa ang Diyos lamang ang magpapatawad ng kasalanan, kailangan natin ng habag. Ito ay habag sapagkat hindi ito pagmamapuri sa ating sariling karunungan, kalakasan o kayamanan. Sinabi ni Propeta Jeremias, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, at huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, sabi ng Panginoon, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Ang ibang mga Diyos, kailangan mo silang buhatin, pero hindi intensyon ng Diyos na buhatin mo siya. Sapagkat ang Diyos ang bubuhat sa iyo. Hindi pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili para gawan natin siya ng mabuti. Siya ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Siya ay humahatol sapagkat siya ay matuwid. At siya ay makatuwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Jeremiah 9:23-24. Kaya sinabi ng Diyos kay Oseas, ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain, at ng pagkakilala sa Diyos, higit kaysa sa mga handog na susunugin. Hindi sinasabi ng Diyos dito na ang hain mismo ay masama o walang kabuluhan. Siya mga mismo ang nag-utos na maghain ayon sa kautusan. Subalit ang tinututulan niya rito ay ang mga hain na inihahandog ng mga taong ayaw magsisi at sumunod. Na mga taong lumalapit sa Diyos na akala nila nagpapayaman sa Diyos yung kanilang ibinibigay. Mga taong nag-iisip na napapabuti nila ang Diyos sa kanilang pagiging mabuti. Ang seremonya ay hindi maaaring maging kapalit ng pusong may pagpapakumbaba. Ang mga ritual ay hindi pwedeng kapalit ng pagsunod, ng tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi nagiging karapat-dapat ang makasalanan dahil sa siya'y naghandog o nagsakripisyo sa harapan ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos na maging maawain. Kagalakan ng Diyos na magbigay. Dapat kilalanin na makasalanan na siya'y walang anumang maidadagdag na kadakilaan ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos.
maliban kilalanin natin kung sino ang Diyos. Ang kapatawaran ay hindi utang ng Diyos sa tao. Sapagkat Diyos ng Diyos, siya ay kung ano siya, walang mapapala ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin. Ang pagpapatawad ng Diyos ay kaloob ng Diyos dahil sa kanyang malayang biyaya. Dahil sa kanyang personal na habag. Nahabag ang Diyos. Nahabag si Kristo kay Mateo. Nakita na si Mateo. Sinabi niya kay Mateo, sumunod ka sa akin. At maipapakita natin to sa Biblia sa dalawang pagkakataon. Una, ito'y alam nyo. Pero makikita ninyo yung connection. Nang magkasala ang Israel sa pagsamba sa guyang ginto, matindi ang galit sa kanila ng Panginoon na sa isang iglap gusto na silang lipulin ng Panginoon at gawin na lamang isang bansa si Moises. Subalit na magitan si Moises para sa Israel at sila ay pinatawad ng Panginoon. Wala silang inihandog, wala silang ginawa. Sila ay nakiusap sa Panginoon. Pero bilang katiyakan ng biyaya ng Diyos, hiniling ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sinabi niya, kung talagang nakatagpo kami ng biyaya sa iyong harapan, pakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Sinabi ng Diyos kay Moises, aking papangyarihin ang aking kabutihan sa harap mo. At aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang ibig kong pagkalooban. At ako'y magiging maawain sa kanino mang aking kakawaan. Bagamat hindi niya nakita ng mukha ng Panginoon. Sapagkat walang nakakita ng mukha ng Diyos at nabubuhay. At nangyari sa Exodus 34 verse 5 to 9, ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na tinatanyag ang Panginoon, na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsangat ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. At nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. At kanyang sinabi, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, O Panginoon, ipahintulot nawa ng Panginoon, sinasamo ko sa inyo, pumagitna ka sa amin. Sapagkat kami isang bayang may matigas na ulo. Ipagpatawad mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan at ariin mo kaming iyong mana. Nabasa natin dito na ang kapatawarang iginawad ng Diyos sa kanyang bayan ay wala sa mga handog o anumang ginawa ng Israel. Kinakahabagan ng Diyos ang gusto niyang kahabagan. Pero nakita natin dito na napaka-importante sa pagpapatawad na makasalanan ay kilalanin ang kabutihan at kaawaan ng Diyos. Na siya ang nasa posisyon ng pagbibigay. Hindi siya ang tumatanggap. Siya ang nagbibigay ng tulong at hindi siya ang tinutulungan. Tayo ang nagmamakaawa at siya'y maaawa sa atin. Tayo ang tumanggap ng pangako. Ang Diyos ang nangangako at siya ang tutupad sa kanyang mga pangako. Pangalawa, na magkasala si David na nangalunya siya kay Bathsheba. Pinapatay niya si Urias, yung asawa ni Bathsheba, at pinagwikaan siya ng propeta Nathan, siya'y sinaway. Ang Psalms 51 ay panalangin ng kanyang pagsisisi. 51 verse 1 ng Psalms. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malamalay na mga kawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Verse 14, iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ng aking kaligtasan.
At ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at ang aking mga bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan, sapagkat hindi ka nalulugod sa hain. Na dili ay bibigyan kita. Hain ang gusto mo, hari ako, marami ako niyan. Pero hindi nalulugod ang Diyos sa hain. Kinilala yun ni David. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Bakit? Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo iwawalang kabuluhan. Nakikita mo na kahit sa lumang tipan, ipinahayag na ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang biyaya. Ang kapatawaran ni David ay wala sa kanyang inihandog, kundi sa kapurihan ng kagandahang loob ng Diyos. Ang tanging tugon niya ay taos-pusong pagpapakumbaba. Sa ganung ding paraan, hindi tumatawag ang Panginoong Hesukristo ng mga matutuwid. Sapagkat kung pag-uusapan ang pamantayan ng katuwiran ng Diyos ay walang matuwid, lahat ay makasalanan. Hindi na parito si Kristo para sa matuwid sapagkat walang matuwid. Siya ay palaging tumitingin sa kalagayan ng tao sapagkat sila'y napapagod na kagaya ng tupang walang pastol. Ang mga Pariseo ay makasalanan din, kaya lang hindi nila kinikilala sa harapan ng Diyos. Sinusukat nila ang kanilang sarili sa pagiging makasalanan ng iba. So sa palagay nila, hindi sila masyadong makasalanan at mas malapit sila sa Diyos sapagkat napapaligiran sila ng mga taong mas makasalanan kaysa sa kanila. Iniisip nila at itinuturo na kailangan munang magbago ng tao bago siya lumapit sa Diyos. Hindi, mga kapatid. Lumapit ka sa Diyos at babaguhin ka niya. Magtiwala ka kay Kristo at siya'y mabubuhay sa iyo. Kaya sinasabi sa Lucas 8 verse 9 to 14, ang isang talinghaga na sinalita ng Panginoon para sa mga nagsisiasa sa kanilang sarili at na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaki nagsipanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang sabi ng Pariseo, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, O Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao. Manlulupig, mga liko at mapangalunya. O hindi ako kagaya ng maniningil na buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo na ayaw na itingin man lamang ang kanyang mata sa langit. Kung hindi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, O Diyos ko, mahabag ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaming ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Kaya nga ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay panawagan ng pagsisisi at pananampalataya at hindi ng pangangaral ng kautusan. So bakit? Sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At panghuli, ang pagtawag ng Panginoon sa makasalanan ay panawagan sa pagsisisi. Ano ang layunin ng Panginoon sa pakikisalo sa mga makasalanan? Hindi ito nagtatapos sa pagpapakilala niya bilang isang manggagamot. Hindi rin ito nagtatapos sa pagpapakita ng habag.
Ang layunin nito ay upang dalhin ang makasalanan sa pagsisisi. Nang marinig ni Mateo ang pagtawag ng Panginoong Hesukristo, iniwan niya ang kanyang dating buhay at sumunod sa Panginoon. Ang kanyang pagtawag ay hindi lamang pagtanggap ng isang bagong pagkakakilanlan, kundi isang panawagan sa isang bagong buhay. At kung pag-oobserbahan pa natin, ang kanyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay naging daan upang maraming publikano at makasalanan na katulad niya ang makalapit sa Panginoong Hesus. Subalit isang babala ito para sa marami sa atin. Ang pakikisalo sa hapag ng Panginoong Hesukristo ay hindi nangangahulugan na ang tao ay tunay nang nagsisi. Hindi natin alam kung sino sa mga publikano at mga makasalanan na sumama sa lamesa ni Kristo ng pagkakataong yon ang tunay na nagsisi. Hindi natin alam. Alalahanin natin na si Judas na nagkanulo sa ating Panginoon kapalit ng 30 pirasong pilak ay nakisalo rin sa Kanya. Ang pagiging malapit kay Kristo sa panlabas ay hindi nangangahulugan na tayo ay tunay na kay Kristo. Kaya't binibigyan natin ng emphasis na ang panawagan ni Kristo sa makasalanan ay may layunin na ang makasalanan ay magsisi. Hindi para maging kabatayan mo lang ang Panginoon. Hindi para maging tambayan mo lang ang Panginoon. Hindi lang para may mapuntahan ka pagkalinggo at masabi mong ikaw ay nasa Panginoon. Kailangan mo ng buhay na kay Kristo. At yan ang pinapanawagan ng Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon sa Lucas chapter 13 verse 24 hanggang 28, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at mailapat na ang pinto, at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayo'y pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo. Nakipatlak kami sa Baptist Church. Nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo kami sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Kaya't ang panawagan ay panawagan ng pagsisisi. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. Kaya mga kapatid, ang panawagan ay pumasok tayo sa makipot na daan ng Panginoong Hesukristo. Huwag tayong makontento sa pagiging malapit lang sa mga bagay na may kaugnayan kay Kristo. Huwag nating isipin na sapat na ang pagsisimba, pakikinig ng pangangaral, pakikibahagi sa gawain ng iglesia, o pakikisalo sa mga banal na bagay. Ang Panginoon ay tumatawag sa atin sa bagong buhay. Ang buhay ni Mateo, maging ang kanyang paglilingkod at pagpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo ay naging patotoo sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Na ang biyaya ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng isang makasalanan. Bawat mga taong gagamitin ng Diyos at ginagamit ng Diyos ay magkakaroon ng malalim na pundasyon at conviction sa kanyang paglilingkod dahil sa katunayan na yan. Na ako'y makasalanan, subalit kinahabagan ako ng Diyos. Inalis ako ng Panginoon sa sitwasyong iyon at inilagay ng Panginoon sa isang malaking bato. At tama ang panalangin ng kapatid natin. At ang batong yun ay si Kristo. Iniwan ni Mateo ang karangyaan niya na maaaring maging bunga ng kanyang pagiging publikano para tahakin ang makipot na landas ng pagsunod sa hari. Nakita niya ang tunay na kayamanan sa langit
at higit na dakilang kayamanan ng kaharian ng Diyos. Hindi tinatawag ng Panginoon na makasalanan upang manatili sa kanyang dating kalagayan. Tinatawag niya siya upang talikuran ang kanyang mga kasalanan at sumunod sa kanya. Pagdududahan mo ba na meron kang mabuting kapalaran sa bagong buhay kay Kristo? Huwag mong pagdudahan, sapagkat si Jesucristo ay may kapamahalaan na magpatawad ng kasalanan. Alam niyang babaliktad ang buhay mo sa oras na sumunod ka sa Kanya. Pero huwag kang mag-alala, sapagkat tinatawag niya tayo at tinawag niya tayong manalig sa Kanya. Ang tunay na pakikipagtagpo kay Kristo ay hindi lamang nagdudulot ng kaaliwan sa makasalanan. Ito ay nagdudulot ng paglakad sa bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng bagong tipan. Kaya bilang pangwakas na panawagan, habag ang ibig ng Diyos at hindi hain. Ang gusto ng Diyos, kilalanin natin siya, hindi sakripisyo. May mga pagkakataon kailangan natin magtiis, pero wag nating isipin na pinagpapala tayo ng Diyos kasi nagtitiis tayo. Nagtitiis tayo sapagkat ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos at meron siyang mabuting layunin sa atin. Layunin na hindi natin nakuha dahil sa sarili nating lakas, kundi sa kanyang sariling pagtawag sa atin. Sapagkat hindi gusto ng Diyos ang hain at sakripisyo. Sapagkat ang Panginoon mismo ang naglaan ng hain para sa kasalanan ng tao. Hindi tayo maaaring maghandog ng anumang sapat upang pagtakpan ang ating kasalanan. Hindi tayo basta bumabawi lang na bawat pagsuway ay tatapatan natin ng kabutihan. Merong sakripisyo na tinatanggap ng Diyos na ang Diyos mismo ang nagbigay ang kanyang anak bilang sakdal at minsanang hain para sa kasalanan. Sinabi sa Hebreo, di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagpasok ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. Na magkagayoy sinabi ni Kristo, narito, ako'y pumarito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Ang binasa ko ay nasa Hebrews 10, 4-10. Ang mga hain sa lumang tipan na hindi kailanman naging pangwakas na lunas sa kasalanan. Hindi kayang alisin ang dugo ng mga hayop ang kasalanan. Ang mga ito ay anino lamang na nagtuturo sa darating na hain. Kaya nang dumating si Kristo, sinabi niya, ako'y pumarito upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Si Kristo ang tunay na hain. Ang kanyang katawan ang inihandog, ang kanyang buhay ang ibinigay, ang kanyang dugo ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi na kailangan ng isa pang hain, sapagkat ang kanyang paghahandog ay minsanan at sapat magpakailanman. Ito ang kapatawarang matagal nang ipinangako ng Diyos sa lumang tipan at ipinangaral ng mga propeta para sa bayan ng Diyos. Marahil nag-iisip ang mga tao na nakapakinig ng hula ni Isaias at nakapakinig ng hula ni Jeremias, paano tayo pagagalingin ng Diyos? Paano tayo patatawarin ng Diyos? Anong silbi ng mga kautusan nito na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos? At hindi nila maintindihan. At hanggang sa araw na ito, hindi nila maintindihan. Pero sumagot si Isaias. Sa Isaiah 53 verse 4-6, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati.
Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Verse 10. Kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Naroon sa kamatayan ng Mesiyas, ang kordero ng Diyos, ang katiyakan ng mga pangako ng bagong tipan, ang kapatawarang hindi kayang makamit ng tao sa pamamagitan ng kanyang hain, ay pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng sakdal na sakripisyo ni Kristo. Kaya ang panawagan sa atin ngayong umaga ay hindi magdala ka ng sapat na sakripisyo upang maging karapat-dapat ka. Hindi. Ang panawagan ng Ebanghelyo ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. Hindi tayo makakapagtiwala sa ating sariling relihiyon. Hindi tayo makakapagtiwala sa ating sariling gawa. Hindi tayo makakapagtiwala sa ating handog. Walang anumang magagawa natin at nagawa natin ang nakapawi at makakapawi ng ating mga kasalanan. Wala sa sarili nating gawa ang magpapanatili sa atin sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Tanging ang dugo ni Kristo, ang kamatayan ni Jesucristo, ang magpapanatili sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas niya sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Galatians 1:4. Titus 2:14, siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang matubos niya tayo sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang isang bayan na maging kanyang sariling pag-aari, masikap sa mabuting gawa. Kaya ang biyaya ng Diyos na nagliligtas ay siya ring biyayang nagpapabago. Tinubos tayo ni Kristo mula sa kasalanan upang tayo'y maging kanyang sariling pag-aari. Ito natin tatapusin. Kung si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan, tinatawag niya ang makasalanan sa pagsisisi. Ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang makasalanang tinubos ni Kristo ay hindi na dapat mabuhay para sa kanyang sarili. Ang buhay na binili ng dugo ni Kristo ay buhay na pagmamayari ni Kristo. Kaya kung tunay kang lumapit kay Kristo, magsisi ka. Kung tunay kang sumampalataya kay Kristo, sumunod ka. At kung tunay kang tinubos ni Kristo, mabuhay ka para kay Kristo. At kaisa ni Apostol Pablo, sabihin natin, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Manalangin tayo. Ama, nalugod ka sa iyong anak na si Jesucristo. Nalalaman namin na hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyosan sapagkat hindi ka namin tinuturing na Diyos-Diyosan. Na naparito kami
Kami ang magpapaganda sa iyo. Tutulungan ka namin. Na kailangan mo kami. At minsan kung kami nagkukulang, ay minsan naiisip namin, bakit hindi ko kaya bigyan ng oras ang Diyos? Sa katunayan, O Diyos, hindi kami ang nagbibigay ng oras sa iyo. Ikaw ang nagbigay ng oras sa amin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, kung kaya't may pananagutan kami na luwalhatian ka sa lahat ng aming mga oras at buhay. Hindi ka namin pinaglalaanan ng atensyon. Dahil sa totoo lang, ikaw dapat ang maging sentro ng aming buhay. Sapagkat ikaw ay tunay na Diyos. At kapag nakita namin ang iyong sentralidad sa lahat ng bagay, nagiging malinaw sa amin na marami kaming dapat matutunan, marami kaming dapat malaman tungkol sa iyo. Maraming mga kasalanan ang dapat naming maiwaksi. Mga kasalanan na hindi namin naiintindihan kaya't hindi namin nahihingi ng tawad. Sa umagang ito, pinaalala mo sa amin na narito kami sapagkat kami ang nangangailangan. Kami ang may sakit, ikaw ang manggagamot. Ikaw ang matuwid, kami ang makasalanan. Kailangan namin ang paglilingkod mo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi para paglingkuran. Ang anak ng tao ay naparito upang siyang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa marami, para sa ikatutubos ng marami. Yan ang dahilan ba't nandito kami. Sapagkat tinubos mo kami. Hinahatak kami ng iyong banal na Espiritu na makinig sa iyo at sumamba sa iyo. Lahat ng gagawin namin pagkatapos bilang tugon sa mensaheng ito, sa totoo lang, mas nakakatulong sa amin kaysa nakakatulong sa iyo. Sapagkat ipinakikita mo na kami may bagong buhay. Nang tumalikod kami sa dati naming mga kasalanan, binigyan mo kami ng bagong landas, bagong salita, bagong awit, bagong pag-iisip, bagong gawain, bagong pananagutan, bagong pag-asa. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa awa mo. Ang dami naming kasalanan na kung pinatulan mo isa-isa at kung hindi mo kami inunawa at kung kami yung siningil, hindi kami makakatayo sa harapan mo. In fact, hindi kami karapat-dapat mabuhay. Salamat sa awa mo. At binigyan mo kami ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Ipinaranas mo sa amin ang pribilehiyo ng pananalangin at pagtitiwala at pagtitiis sa panahon ng pagsubok. Salamat sa iyong biyaya. Sinong kagaya mo na Diyos na ginagabayan mo ang iyong mga anak sa gitna ng kahirapan na dinaranas ng buong sanlibutan? Lahat ng tao nahihirapan at kailangan ka ng mga tao. Pinupuri ka namin sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Napakadakila ng iyong pagliligtas sa amin. Kaya Panginoon, nawa ang aming buhay ay maging isang buhay na panawagan para sa mga publikano at mga makasalanan ng aming panahon. Huwag mo kaming gawing mapagmataas na kagaya ng mga Pariseo na walang habag. Tulungan mo kaming mahabag sa iba kagaya ng kinahabagan mo kami. Tulungan mo kaming mahabag sa mga tao na nilamon ng sistema ng sanlibutan. Patawarin mo kami kung minsan
Naiinggit kami sa mga buhay ng mga taong wala sa iyo. Imbis na maawa kami sa kanila at magkaroon kami ng desire na makilala kanila. Ni minsan hindi namin natanong sa aming sarili, ligtas kaya itong mga ito? Kilala kaya nila si Kristo? Kaya Panginoon, tulungan mo kaming lumakad sa pananampalataya. Iligtas mo kami sa sarili namin at naway malubos kami sa iyo. Idinadalangin namin ito sa iyo, Panginoon, at salamat sa pagmamahal mo sa amin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.